Senatorial candidates and party list groups wasted no time as they kicked off their campaigns on the first day of the campaign period. Here's a recap of what happened yesterday. It was a show of force on day one of the campaign for the administration's senatorial slate in Ilocos Norte. President Bongbong Marcos led the proclamation rally for the Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Kaya naman, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. The president then criticized the key policies of the previous Duterte administration while endorsing his senatorial slate. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalahan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. He also seemingly took a swipe against Duterte-backed senatorial candidates. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Senators Pia Cayetano, Lito Lapid, Bong Revilla, and Francis Tolentino, along with former Senators Ping Lacson, Manny Pacquiao, Tito Soto, and former DILG Chief Benhur Abalos were present at the event. Also in attendance were Mayor Abby Binay and Representatives Erwin Tulfo and Camille Villar. Presidential sister and re-electionist Senator Amy Marcos, who had previously declined to join the administration's senatorial slate, attended the proclamation rally. Meanwhile, Kiko Pangilinan and Bam Aquino launched their campaign in the vote-rich province of Cavite. Kumbaga sa basketball, di ba? Second quarter na tayo. Medyo tinambakan tayo ng first quarter. So babawi tayo ng second quarter hanggang sa dulo, may papanalo na natin. So this is a continuation of our patuloy ng ating simulain ng gobyernong tapat. Pero kami naman klaro na independent ang aming pagtakbo. May dalawang malaking grupo na nag-uumpugan ngayon at kami naman po ni Senator Kiko, klaro na ang pinapanigan namin yung taong bayan. Yung focus namin, in his case, yung pagkain, yung murang presyo, pagbaba ng presyo ng pagkain at sa akin naman, yung mga reforma sa edukasyon. Former Vice President Leni Robredo endorsed the tandem and urged voters to bring them back to the Senate. Pero marami tayong kailangan gawin. Marami tayong pagkakataon para makiambak. Tumitindig ako sa harap ninyo ngayong gabi. Hindi bilang kandidato, kundi bilang kapwa nyo Pilipino. Muli nating gisingin ang lakas ng nagkakaisang taong bayan. Muli nating ipaglaban ang Pilipinas ng ating mga pangarap. Tara na, ipanalo na natin Senator Bam Aquino at Senator Kiko Pangilinan. A proclamation rally was also held for independent senatorial candidate Apollo Kibuloy. In a video message, the detained pastor said he would bring prosperity and goodwill to Filipinos if elected. Nakita ko na kalooban ng Ama na ako'y papapasukin dito sa magulong mundo ng politika upang tulad ng sinabi ko, magbigay ng direksyon, magbigay ng kayusan, at magbigay ng development sa bansang ito hanggang ito ay maging isang first world country. PDP Laban senatorial candidates, including Senator Bato de la Rosa and lawyer Jimmy Bontoc, attended the event.